Ta 1266. Sa simula, ang enerhiyang espiritu ni Zephyr ay napakalakas. Gayunpaman, taglay niya ang isang napakalakas na enerhiyang espiritu. Kawawa naman ang paraan ng paggamit nito. Ngunit ngayon, matapos makamit ni Zephyr ang universal nature, para siyang nakaharap sa isang ginintoang bundok at may susi para mabuksan ito. Isang sirkulasyon lang ay sapat na para mapataas ng kaunti ang aking espiritual na lakas. Habang patuloy na tumataas ang kanyang enerhiyang espiritu, malinaw na nararamdaman ni Zephyr ang sarap ng paglagang ito. Ang Nine Netherbird, na dating puno ng kuryosidad, ay sa wakas ay nagsimulang magbago ng malademonyong mga mata nito. Umaasa sa makapangyarihang pandaman nito, malinaw na naramdaman ng Nine Netherbird na sa sandaling ito, isang makapangyarihang aura ang unti-unting kumakalat mula sa katawan ni Zephyr. Ang ganitong uri ng aura ay nagmula sa kanyang kaluluwa. Maya-maya, lumipas ang mga minuto at segundo. 7 araw ang tahimik na lumipas habang siya ay naglilinang ng hindi nalalaman kung gaano nakatagal ang lumipas. Sa loob ng 7 araw na ito, patuloy na lumalakas ang enerhiya ng espiritu ni Zephyr Khan. Iyon lang, sinimulan na rin ni Zephyr na magsanay ng Blood Tiger Fist sa kanyang mga kamay. Sa Ethereal Land, ang dahilan kung bakit mahigpit na hinati ang mga teknik sa martial arts sa iba't ibang antas ay hindi dahil madali itong makilala, kundi dahil mayroong malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga antas. Ang Blood Tiger Fist ay nasa middle grade mind attunement. Mapa level man o power ang pag-uusapan, walang ibang pagpipilian si Zephyr kundi ang pagtuunan ito ng pansin. Naunawaan na niya ang fist focus. Kasabay ng pagunlad ng kanyang cultivation, ang pagkahawak ni Zephyr sa fist focus ay umabot na sa tugatog nito. Bukod dito, taglay ni Zephyr ang sword force, kaya pansamantalang hindi angkop ang mahabang espada para sa pag-atake. Maaari itong gamitin bilang isang trump card sa mga susunod na laban, kaya ang kasanayan sa pagsuntok ang naging magandang pagpipilian ni Zephyr. Ang teknik ng mind attunement ay mas makapangyarihan kaysa sa body attunement. Sa lahat ng natatanging teknik na isinagawa ni Zephyr, ang body attunement ang pinakamakapangyarihan. Bagamat sa kanyang sariling pangunawa, ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa kaysa sa mind attunement, mayroon pa ring kaunting agwat sa pagitan nila. Ang kamao ng dugo ng tigre ay batay sa sariling nerhiya sa dugo, umuunlad at gumagalaw, umuunlad tungo sa isang marahas na posture tulad ng isang tigreng dugo. Nagsanib din ito ng tunay na enerhiya, at ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, 9 na patong ng enerhiya ng dugo ang pagsasama-samahin. Sunod-sunod na sisabog ang mga patong, puno ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, taglay na ni Zephyr ang cultivation ng kalahating hakbang patungo sa espiritu. Ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang eksperto sa spirit. Sa sandaling ito, ang pagsasanay sa kakaibang teknik na ito ay masasabing isang bagay na natural na lamang. Sa loob ng wala pang kalahating araw, naunawaan na ni Zephyr ang pangkalahatang ideya ng kakaibang kasanayang ito, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang isip upang muling umunlad. Pagkatapos ng ilang araw na pakikipagtulungan, ang kasanayang ito sa pagsuntok ay sa wakas ay na-evolve na ni Zephyr. Ang ika-7 araw. Boom! Sa loob ng kuweba, isang pulang-pulang araw ang sumikat ng matindi. Umikot ang araw at pinutol ang lahat ng nabubuhay na bagay. Kasabay ng isang pagsabog ng enerhiya ng tigre, bigla itong nagiba at naging isang pulang dugong tigre. Kasabay ng isang ungol, winasak nito ang ilog sa lahat ng direksyon. Dumagundong. Habang nagwawala ang mabangis na tigre, isang figure ang mabilis na lumabas. Iwinagayway ng lalaki ang kanyang mahabang damit at ginawang kamao ang kanyang palad. Isa na namang blood tiger ang nag-evolve. Sa loob ng ilang panahon, sa loob ng radius na libu-libong metro, lahat ng ito ay nag-evolve at naging isang matayog na bloodlight. Ang anino ng kamao, na nag-evolve man o nag-activate, ay sumabog at naging iba't ibang anino ng tigre. Ang prosesong ito ay tumagal ng mahigit 12 beses, at sa wakas ay tumigil sa tunog ng isang pagsabog ng lakas ng kamao. Sa sandaling ito, habang nakatingin sa kalat sa paligid, makikita sa mukha ni Zephyr ang isang masayang ekspresyon. Kabanata 1267.
Sa loob ng 7 araw, lubusan niyang napag-aralan ang kasanayang ito at naisama na ito sa kanyang sariling katawan. Ang pag-unawa ni Zephyr sa focus ay lubos na nakatulong sa kanyang sariling cultivation. Gamit ang kanyang fist focus, ang kakayahan ni Zephyr sa fist technique ay mas mataas kaysa sa isang ordinaryong tao. Ganito nga ang nangyari. Kaya naman nang maunawaan niya ang Blood Tiger Fist, natural itong naunawaan ni Zephyr. Sa loob ng maikling panahon, nakakuha siya ng medyo malawak na pag-unawa. Gayunpaman, ang universal nature ay isa pang dahilan kung bakit ko nauunawaan ang Blood Tiger Fist. Si Zephyr ang pinakanasiyahan sa universal nature na kanyang nakuha. Ang natatanging pamamaraan na ito ay pangunahing ginagamit upang patatagin ang kaluluwa ng isang tao. Ang paraan ng martial arts ay nakabatay sa asensya, enerhiya, at espiritu. Ang espiritu ay ang kapangyarihan ng isip at kaluluwa. Habang ang kaluluwa ay patuloy na pinaikli, ang kapangyarihan ng pangunawa ay tataas at ang mga benepisyo ay magiging mas malaki at mas malaki. Ang universal nature na ito ay sadyang napakalalim. Ang kasalukuyan kong spirit energy ay nasa 8 antas ng bituin, ngunit maliit na bahagi lamang nito ang kaya kong sanayin. Ang kakaibang teknik na ito ay may 8 bahagi, at ang bawat bahagi ay magkakaiba, ngunit ang mga ito ay konektado sa isa't isa. Mahirap isipin kung gaano kahanga-hanga ang paglago ng aking spirit energy kung magsasanay ako hanggang sa 8 bahagi. Bagamat bumantong hininga si Zephyr dahil sa emosyon, medyo mausisa rin siya. Dahil sa nakakatakot na antas ng universal nature, na ito, mas mahalaga pa ito kaysa sa Great Blood Cleave. Masasabi pang ang nalampasan nito ang nakilala ni Zephyr noon. Tanging ang sarili niyang sinaunang Draconic Way lamang ang maaaring maihambing dito. Kilalang taksil ang Immortal Emperor, kaya paano niya magagawang isuko ang isang napakalakas at kakaibang kasanayan. Natatakot akong hindi alam ng matandang Angus na yun kung gaano katikat ang kakaibang skill na to. Tila naunawaan ng Nine Netherbird ang kuryosidad ni Zephyr. Hindi nito napigil ang mapamura. Kahit medyo malayong-malayo ang dahilan na ito, tila ito lang ang tanging paliwanag. Ang universal nature, na ito ay nahahati sa 8 antas. Magkakaiba ang bawat antas. Tungkol naman sa unang antas, ngayon ko lang ito napasok. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang mga nilalaman. Naiisip ang lalim ng universal nature, hindi napigilan ni Zephyr na sabihin ito nang may pilit ng ngiti. Nagpapanggap ka lang na inosente pagkatapos mong makakuha ng baratilyo. Hindi napigilan ng Nine Netherbird na sabihin iyon ng may inggit, selos, at puot. Dahil sa kakaibang pamamaraan ng paglinang ng kaluluwa, hindi lamang ang mga taong tagapagsaka, kundi pati na rin ang iba pang mga nilalang ay ganito rin. Gayunpaman, minsan nang sinubukan ni Zephyr na turuan ang Nine Netherbird ng lahat ng uri ng sikretong pamamaraan ng universal nature isa. Gayunpaman, natuklasan niya na hindi ito maintindihan ng kabilang panig. Ito ang naging dahilan upang makaramdam ng depresyon ang Nine Netherbird. Matapos mabuklod ng napakaraming taon, ang lakas ng kaluluwa nito ay natural na hindi na kasing lakas ng dati. Gayunpaman, hindi nito inaasahan na hindi nito kayang magsanay ng isang kamangha-manghang natatanging kasanayan, na talagang nakakapanlumo. Bagamat ang unang antas ng natatanging kasanayan ang pinakamahina, ito ay napakalalim at makapangyarihan para sa akin ngayon. Ang unang antas ay dalubhasa sa pag-atake at ilusyon. Swoosh! Habang nagsasalita siya, bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay tuluyang nagiba at naging kulay pilak na kinang. Ang kariktan ay sumabog na parang isang agos ng umaagos na liwanag at biglang tumungo sa isang sinaunang puno daan-daang metro ang layo. Kabanata 1268. Crash! Habang pumapasok ang liwanag, nagsimulang manginig ang katawan ng matandang puno. Whir! Sa sumunod na sandali, kasabay ng pagdaan ng isang malakas na hangin, dahan-daang natamba ang matandang puno. Death Sting. Habang nakatingin sa natumbang sinaunang puno, mahinang sabi ni Zephyr. Ang Death Sting ay isang kakaibang skill sa unang antas. Lahat ay may espiritu. Ang ganitong uri ng espiritu ay ang kaluluwa. Noong sinaunang panahon,
Ang isang tangkay ng damo ay kayang tumawid sa mga ilog na parang bituin, ang isang tuyong sanga ay kayang lumikha ng mga banal na disenyo, at ang isang bato ay mas kayang tumagos sa kalangitan. Ang lahat ng ito ay dahil taglay nila ang katalinuhan. Ang ganitong uri ng katalinuhan ay nagbunga ng bakas ng katalinuhan, isang kaluluwa. Ang mga epekto ng doxing ay lubhang nakakatakot. Gamit ang kaluluwa nito bilang pundasyon, nagpakawala ito ng isang guhit ng liwanag ng kamatayan na naging isang matalas na tusok, na agad na ikinalat ang kaluluwa ng kalaban. Ang sinaunang punong iyon ay ikinulong ng death sting na ito. Tumagos ito sa kaunting kaluluwa nito at agad na nawalan ng motibasyon na mabuhay. Kaya naman, kahit ang mahinang simoy ng hangin ay sapat na upang matamba ito. Gamit ang death sting, isang parang luhang kinang ang unti-unting kumukurap sa soul realm ni Zephyr. Ang patak ng luhang ito ay parang isang patak ng tubig sa dagat sa loob ng espiritual na mundong ito. Tila hindi ito kayang magdulot ng kahit kaunting alon. Gayunpaman, ang katawan ng kalaban ay napapalibutan ng napakaraming matengkad na banal na liwanag. Sa mundong ito ng kaluluwa ni Zephyr, ang kinang ng liwanag ay umuunlad at patuloy na nagbabago. Sa loob, ang mapalad na liwanag ay dumadaloy at lumulunok. Ito ang pangunahing kapangyarihan ng universal nature. Kapag nalinang na ng isang tao ang kakaibang teknik na ito, makakalikha na siya ng kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay tatawaging soul heart. Ito ang magiging pinagmumulan ng kanyang enerhiyang espiritu. Habang lumalakas ang kanyang paglilinang ng kaluluwa, hindi alam ni Zephyr kung anong antas ang mararating nito kalaunan. Gayunpaman, sa puso ng kaluluwa na ito, malinaw na nararamdaman ni Zephyr na sa sirkulasyon ng kanyang kaluluwa, masasabing ito ay nagiging mas malakas at mas malakas. Dumagundong. Habang sinusubukan ni Zephyr ang iba pang mga pamamaraan na kanyang naunawaan sa loob ng 7 araw na ito, bigla na lamang, isang sunod-sunod na nakakatakot na pagsabog ang narinig mula sa malayo. Mayroon pang ang isang uri ng banggaan ng enerhiya at tunog ng labanan. Halata na mayroong aura na nagmumula sa labanan sa pagitan ng mga buhay na nilalang. Anong nangyayari? Bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr. Gumalaw ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyong iyon. Dagandong. Kasabay ng galit na ungol, ang mga sound wave ay patuloy na gumalaw, kumalat sa radius na mahigit 10 milya. Hindi lang iyon, isang malaking anino ng isang mabangis na leon sa bold ang umunlad at gumalaw, sumugod patungo sa isang direksyon. Isa itong malaking multo ng isang itim na alakdan. Gumalaw ang buntot ng alakdan, at ang napakalaking multo at ang ligaw na leon ay patuloy na naglaban ng may kabangisan. Ito ang hari ng mga halimaw. Nagpadala ang Nine Netherbird ng isang mensahe ng boses. Pambihira ang aura ng multo ng itim na alakdang iyon, malinaw na mayroong isang eksperto na naruroon. Halata sa galit na ungol ng hari ng mga halimaw na hindi maganda ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Bilang kanyang Panginoon, hindi niya balak hayaang mamatay si Zephyr. Tara na at tingnan natin. Sa isang iglap, winasak na ni Zephyr ang kawalan at sumugod sa isang direksyon. Doon, sa isang lambak na 5 kilometro ang layo, 2 figure ang baliw na umaatake. Isa sa kanila ay may mga kaliskis sa kanyang katawan na kumikislap na parang isang banal na baluti. Ang marahas na aura ay umuunlad na parang isang baliw na leon. Habang kumakalat ang mga kamao ng kabilang partido, ang mga kamaong kasing laki ng gilingang bato ay patuloy na pumupukaw ng mga alon ng puwersa. Ang figurang ito ay ang hari ng mga halimaw. Kabanata 1269. Sa tapat niya ay isang ganap na itim na figure. Ang kabilang panig ay nakasuot ng isang pares ng itim at matigas na baluti. Isang masamang liwanag ang nagniningning at walang humpay na dumadaloy. Ang napakalaking itim na buntot ng alakdan sa likod nito ay parang isang malademonyong latigo. Habang inihahampas ito, ang matalas na kawit na may lason ay sapat na upang hulihin ang buhay ng isang tao. Haring itim na alakdan, baliw ka ba? Isang galit na ungol ang pinakawalan ng hari ng mga halimaw. Mula sa tonong ito, halatang alam na ito ng hari ng mga halimaw. Kung tungkol naman sa hari ng itim na alakdan, mayroon itong mukha ng tao. Gayunpaman, mula sa katawan nito, mahahalata ng isa na hindi ito tao. Sa sandaling ito,
Ang mga mata ng hari ng itim na alakdan ay mapurol, ngunit may mga bakas ng uhaw sa dugong aura sa loob ng mga ito. Hindi lamang nito pinahina ang lakas ng pag-atake nito dahil sa galit na ungol ng hari ng mga hayop, sa halip ay naglabas ito ng isang nakakabaliw na ungol, ang bilis ng pag-atake nito ay naging mas matalas pa. Bang! Sa matinding pag-ataking ito, ang hari ng mga halimaw ay nabigla sandali bago ito marahas na hinampos ng buntot ng alakdan. Kasunod ng tunog ng pagkapunit ng laman, ang katawan ng hari ng mga hayop ay agad na lumipad palabas ng marahas na parang gumuhong tuktok ng bundok. Rumble. Masasabing malakas ang atake ng buntot ng alakdan na ito, at walang kapantay na mabangis. Kahit na napakalakas ng hari ng mga halimaw at ang kanyang katawan ay protektado ng banal na baluti na ipinanganak na may mga kaliskis ng dragon, marahas pa rin siyang binugbog ng buntot ng alakdan hanggang sa samuka siya ng dugo. Nagsimulang mabasag ang mga kaliskis sa kanyang katawan, at marami sa mga ito ang nabasag, na nagpapakita ng nakakagulat at malabong laman at dugo. Sa ilalim ng makapangyarihang puwersa, ang katawan ng hari ng mga hayop ay parang isang saranggola na naputol ang tali. Matapos baliin ang maraming sinaunang puno na kasing kapal ng katawan ng tao, tumigil siya sa paglipad paatras sa ilalim ng proteksyon ng isang malaking bato. Sa sandaling ito, maging ang mga malaburol na bato ay nabasag. Maiisip ng isa kung gaano kagulat at kakilakilabot ang tama na natanggap ng hari ng mga halimaw. Swoosh! Ang mga mata ng hari ng itim na alakdan ay puno ng nakakabaliw na kinang. Ang 5 daliri nito, na parang matatalas na kutsilyo, ay marahas na humiwa sa kawalan. Walang anumang paghinto, hinabol nito ang hari ng mga halimaw. Buzz! Matalas ang 5 daliri at naglalabas ng kamangha-manghang kinang. Saan man sila magpunta, lahat ay napuputol-putol. Ang matalim na umaagos na liwanag ay malapit nang dumampi sa katawan ng hari ng mga hayop. Iiyak. Sa oras na ito, malakas din ang tunog ng mahabang huni ng ibon. Bang! Isang malaking itim na apoy ang nagpalit at naging isang matalas na kuko ng phoenix na may dalang napakalaki at makapangyarihang mapanirang puwersa habang walang awang sumugod ito patungo sa hari ng itim na alakdan. Bang! Masyadong mabilis ang bilis ng Black Scorpion King. Napakabilis nito kaya wala itong oras para gumanti sa atake ng apoy na ito. Agad na kuskusin ng apoy na ito ang hangin at marahas itong pinalipad. Tumpak tok 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 tok. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay talagang pambihira. Sa kalagitnaan ng himpapawid, pilit nitong iniikot ang katawan nito at kinontrol ang posture ng paglipad paatras. Umuungol. Habang lumalabas ang dagandong, ang itim na apoy na nagliliyab pa rin sa paligid nito ay agad na nabalot ng isang kakilakilabot na enerhiya. Sa isang iglap, ang apoy ay namatay. Gayunpaman, ang apoy na ito ay malinaw na hindi simple. Kahit na ito ay naapula na, makikita pa rin ang napakaraming nakakagulat na peklat sa katawan ng Black Scorpion King. Ang mga ito ay walang kapantay na madilim at naglalabas ng nagliliyab na aura. Ang pakiramdam. Buzz. 2 tunog ng pagbagsak sa hangin ang mabilis na dumaan. Sila ay walang iba kundi si Zephyr at ang Nine Netherbird. Hindi simple ang lalaking ito. Ginamit talaga nito ang pisikal nitong katawan para labanan ang apoy ko. Nakakagulat ang depensa ng itim at matigas na baluti na iyon. May bahid ng pagkagulat ang boses ng Nine Netherbird. Kabanata 1270. Guro. Nang makita ang paglitaw ni Zephyr at ng Nine Netherbird, hindi napigilan ng hari ng mga hayop na magpakita ng isang masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa paglitaw ni Zephyr kanina, magiging mahirap talaga para sa kanya na harapin ang hari ng itim na alakdan. Gayunpaman, kumpara rito, mas mataas ang tingin ng hari ng mga hayop sa Nine Netherbird. Sa simula, inakala ng hari ng mga hayop na ang tila hindi kapansin-pansing ibong ito ay isa lamang ordinaryong alagang hayop. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya ng ganitong kakayahan. Nang inig siya sa itim na apoy, na para bang masusunog ang kanyang kaluluwa. Anong nangyayari? Habang nakatingin sa hari ng mga hayop, nagtanong si Zephyr sa malalim na boses. Si Black Scorpion King, isa sa 19 na Supermasters. Akala ko namatay na rin ito, pero hindi ko inaasahan na nabubuhay pa pala ito. Napasinghap ang hari ng mga halimaw at sinabing.
Black Scorpion King. Habang nakatingin sa ekspertong nasa harap niya, bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr. Sa loob ng kumikislap na evil breaking eye, malinaw niyang naamoy ang kakaibang aura mula sa katawan ng Black Scorpion King. Enerhiya ng kamatayan. Ito ay isang aura ng kamatayan na tanging bangkay lang ang maaaring magkaroon. Sa madaling salita, ang Black Scorpion King na nasa harap niya ay isang bangkay na walang buhay. Patay na yan. Gamit ang kapangyarihan ng evil breaking eye ni Zephyr, natural na siguradong sigurado siyang magagawa niyang sabihin ang mga ganoong salita. Alam ko. Hindi inaasahan, ang hari ng mga halimaw ay mukhang malungkot at sinabing nasasaktan. Bagamat malakas pa rin ang lakas ng Black Scorpion King, ang aura nito rito ay ibang-iba na kumpara dati. Iminulat at ipinikit ng hari ng mga halimaw ang kanyang mga mata, at ang kanyang masakit na ekspresyon ay lalong lumino. Malinaw na mayroong malalim na ugnayan sa pagitan nila. Swoosh! Bumuga si Zephyr ng isang daloy ng enerhiya at bumuo ng isang talam ng hangin, na mabilis na kumalat. Klang! 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 Habang pumuputok ang talam, sumanib na ito at naging isang harang, na nakapalibot sa katawan ng Black Scorpion King, na pumipigil dito sa pagsulong. Umuungol. Isang galit na dagandong ang narinig. Ang katawan ng hari ng itim na alakdan ay may taglay na isang baliw na nakamamatay na aura at isang nakamamatay na aura. Diretso nitong iwinagayway ang kamao nito at isang mabangis na suntok, na parang isang napakalaking banal na martilyo, ay binasag ang lahat ng mga talam ng hangin saan man ito dumaan. Sa kasalukuyan, ang hari ng itim na alakdan ay patay na. Marahil dahil sa espesyal na pag-iral ng Immortal Secret Land, na ito kaya ito umunlad sa kasalukuyang estado nito. Gayunpaman, nakasalalay pa rin ito sa iyo ngayon. Sabi ni Zephyr. Bagamat hindi niya alam kung bakit nabubuhay pa rin ang Black Scorpion King sa daan ng kamatayan, ang katawan ng kabilang panig ay puno ng masamang enerhiya, at kayang-kaya itong pigilan ni Zephyr. Kung tutuusin, hindi naman mahirap harapin ang ganitong uri ng pag-iral gamit ang banal na katangiang epekto ng kulog at kidlat. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ito ay upang bigyan ng kaunting kapanatagan ang hari ng mga hayop. Ang hari ng itim na alakdan ay malinaw na napakahalaga sa hari ng mga hayop at makabubuti para sa kanya na gumawa ng desisyon. Gaya ng inaasahan, nang marinig ng hari ng mga halimaw ang mga salita ni Zephyr Khan, isang ekspresyon ng pasasalamat ang lumitaw sa kanyang mukha. Salamat, Guro. Nakapagdesisyon na ako. Tulungan mo naman ako. Okay. Tumanggo si Zephyr. Sa sandaling ito, mas malakas siya kaysa 7 araw na ang nakalipas. Dahil nasanay na siya sa universal nature, mas lalong naging makapangyarihan ang kanyang enerhiyang espiritu. Bawat galaw niya ay puno ng di mapapantayang kalawak at makapangyarihang puwersa. Swoosh! Kumaway ang kanyang palad sa ere. Bigla na lang lumitaw ang mga masalimuot na marka. Dumagundong. Sa itaas ng kalangitan, nagsimulang ilabas ang walang hanggang kapangyarihan ng kulog. Sa gitna nila, ang ahas ng kidlat ay umungal ng mabangis, umunlad, at gumalaw. Agad itong bumagsak at walang awang tumama sa katawan ng hari ng itim na alakdan, na umaatake sa kanila ng walang pakundangang.